Si Yevgeny Savinuko, o tawagin na lang natin siyang si Steve, ay ipinanganak noong 1986 sa Russia sa isang malaking pamilyang may 9 na anak. Ang kanyang ama ay lumaki sa mga religious tradition na ipinasa ng kanilang lolo. Isang lalaki noong panahon ni Steve ay lihim na naglingkod bilang pari. Dahil sa kanyang religious works, inaresto ang kanyang lolo at ilang taon siyang nakulong. Pagkatapos niyang makalaya, nagpa siyang pamilya na umalis ng bansa. Lumipas sila sa US upang makahanap ng kalayaan sa pananampalataya at mas tahimik na buhay. Tumira sila sa maliit na bayan ng Wilton, Minnesota at sinimulan muli ang kanilang buhay. Ang mga nakakatandang anak ay pumasok sa lokal na paaralan at ang mas bata naman ay mabilis na naka-adjust sa wikang Ingles at kulturang Amerikano. Nang nag-teenager na si Steve, nakilala siya bilang isang disiplinadong estudyante at atleta. Kasali siya sa wrestling, lumalaban sa mga paligsahan at madalas na nananalo. Pagkatapos ng high school, naging assistant coach at sports instructor siya. Tinitingala siya bilang magandang halimbawa dahil lagi siyang nasa oras, sumusunod sa mga patakaran at aktibong nakikilahok sa simbahan na pinupuntahan ng kanilang pamilya tuwing linggo. Si Lyoba naman ay pinanganak sa Estonia noong 1993. Nang bata pa siya, lumipat din ang kanyang pamilya sa US. Tumira sila sa parehong estado na ilang milya lang ang layo mula sa Wilton. Lumaki siya sa halos kaparehong kapaligiran na religyoso, masipag at may pagpapahalaga sa pamilya. Si Lyoba ay mahusay na estudyante, kalmado at ayaw sa gulo. Pagkatapos ng paaralan, nagtrabaho siya sa isang lokal na kumpanya, tumulong sa kanyang mga magulang at umaattend sa parehong simbahan na pinupuntahan ng pamilya ni Steve. Doon sila nagkakilala. Pareho silang kabilang sa iisang faith community, sumasali sa mga charity events at iba pang pagtitipon. Mula sa simpleng pagkakakilala, naging malapit ang kanilang relasyon at hindi nagtagal ay nagpasya silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ang kasal nila ay may basbas ng simbahan at naroon ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig. Para sa lahat, ang pagsasama ni Steve at Lyoba ay matatag. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, itinuturing silang huwarang mag-asawa at walang iniisip na problema ang kanilang mga magulang o ang kanilang simbahan. Pero sa likod ng tila payapang buhay nila, may isang bagay na unti-unting lumalaki na hindi namamalayan ng iba. Ang striktong religious upbringing, ang pagiging masunurin at ang paniniwala na ang lalaki ang may authority sa bahay ay naging pundasyon ng kanilang relasyon. Kalaunan, ito rin ang naging dahilan kung paano tinignan ni Steve ang kanyang sarili at ang ibang tao, at kung paano naman sinubukan ni Lyoba na mabuhay kasama isang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Ang tunay na buhay mag-asawa ni Lyoba at Steve ay malayo sa magandang larawan na inaakala ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging malinaw na ang relasyon nila ay nakabatay lamang sa kontrol at hindi sa tunay na pagsasama. Ipinilit ni Steve na hindi dapat magtrabaho si Lyoba, kunwari para sa kanyang kabutihan. Pero ang totoo, hindi niya pinayagan lumabas si Lyoba nang walang pahintulot. Kahit maliit na desisyon na gawin ni Lyoba para sa sarili ay nagdudulot ng pagkainis kay Steve. Unti-unti naputol ang pakikipag-ugnayan ni Lyoba sa mga kaibigan at bihira na ring bumisita ang kanyang mga magulang. Nararamdaman niya na palagi siyang minamanmanan. Tinitignan ang kanyang cellphone, nililimitahan ang pakikisalamuha at kahit konting pagka-late o hindi pagsagot ng tawag ay isa ng pagtataksil para kay Steve. Halos pare-pareho ang dahilan ng pag-aalburuto niya, selos at ang pangangailangan na i-dominate si Lyoba. Habang lumilipas ang panahon, lumala ang ugali ni Steve na umabot na sa pagbabanta at pisikal na pananakit. Itinago ni Lyoba ang kanyang mga sugat at pasa at sinabi na aksidente lamang siya. Napansin ng kanyang pamilya ang mga pasa pero siniguro niya sa kanila na ayos lang siya. Kalaunan, ilang beses siyang lumapit sa mga pulis para mag-report ng pang-abuso at pagkatakot para sa kanyang kaligtasan. Sa bawat pagkakataon na nangialam ang pulis, humihingi ng tawad si Steve at nangangakong magbabago. Pinapayuhan din si Lyoba ng kanilang mga kamag-anak at ng simbahan na panatilihin ang pamilya. Kaya naman pinatawad niya si Steve at umaasang gaganda pa ang lahat. Noong 2012, ipinanganak ang kanilang anak na si Matthew at makalipas na 1 taon, ang kanilang anak naman na si Viven. Nagsimulang mag-inom ng sobra si Steve at kapag lasing, madalas niyang hindi makontrol ang sarili.
Kahit maliliit na bagay ay nagiging dahilan ng pagwawala niya. Sumisigaw, naninira ng gamit, nagbabanta at pagkatapos ay umaaktong parang walang nangyari. Kapag sinusubukan ni Lioba na humingi ng tulong, pinipili siya ni Steve na bawiin ang kanyang reklamo. Ginagamit niya ang mga bata para manakot, sinasabing mawawasak ang kanilang pamilya kung iiwanan siya. Habang tumatagal, naging bahagi na ng araw-araw ang takot. Ang bahay na dapat sana iligtas na kanlungan ay naging lugar kung saan walang makakapagsabi kung kailan muling sasabog ang galit. Pagsapit ng 2014, tuluyan ng lumala ang sitwasyon. Halos hindi na itinatago ni Steve ang pagkalulong niya sa alak. Gabi na siya kung umuuwi at madalas galit ng walang malinaw na dahilan. Nakipag-ugnayan ang mga kamag-anak sa pastor, umaasang makakatulong ito pero nauwi lang sa wala ang kanilang pagsisikap. Sa paningin ng mga tao, mukha pa ring matatag at reliyosong pamilya ang mga Savinok. Pero sa loob ng kanilang bahay, tensyon ang bumabalot sa bawat sulok. Pinilit ni Lioba na gawing normal ang lahat para sa mga bata. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang wala ng buhay na dating meron sila. Nang hindi na talaga maikubli ang tensyon, gumawa si Lioba ng desisyon na matagal na niyang kinatatakutan, ang humingi ng tulong. Matapos ang isa na namang pagwawala ni Steve, tumawag na siya sa emergency service. Nang araw na yon, sumigaw si Steve, naghahagis ng mga gamit at itinulak siya sa sahig. Inilista ng mga pulis ang insidente at naglabas ang hukom ng pansamantalang protection order na nagbabawal kay Steve na lumapit sa kanyang asawa. Para kay Lioba, yun ang una niyang totoong hakbang tungo sa kalayaan, pero nagsimula rin yon ng panibagong pressure. Isang diakono at ang pastor ang nagsabi ng isang pamilyang Kristiyano ay dapat inaayos ang problema sa loob ng tahanan. Nagsalita sila tungkol sa pasensya, pagpapakumbaba at tungkulin ng asawa na magpatawad. Para sa kanila, kahihiyan ang pagtawag sa mga otoridad at nagpapakita ito ng masamang imahe sa simbahan. Sinubukan ni Lioba na ipaliwanag na natatakot siya para sa kanyang sarili at sa mga bata. Pero ang tanging sagot na narinig niya lamang ay ang mga salitang pagagalingin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang totoong misis ay ililigtas ang kanyang mister sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa mga panahong ito ay tinatawagan siya ni Steve araw-araw at hinihimok siyang bawiin ang reklamo. Sa una nangako siyang magbabago pero kalauna nag-iba ang tono. Nagbabala siya na kung hindi tatanggalin ni Lioba ang protection order, maging masama ang kahihinatnan. Hindi nagtagal, naging mas malinaw at mas mabigat ang mga banta. Sinabi niyang sasaktan niya si Lioba at ang pamilya nito kung hindi niya titigilan ang pagpapahiya sa pangalan niya. Nakiusap ang mga magulang ni Lioba na huwag niya itong kausapin. Pero patuloy na mga iginigiit ng mga taga-simbahan na kasalanan ang pagwakas sa isang kasal. Dahil sa matinding pressure, pumunta si Lioba sa korte at binawi ang kanyang reklamo. Binalaan siya ng mga pulis na delikado ang kanyang gagawin pero natatakot siya sa kanyang mister at pati sa paghusga ng simbahan. Sa mata ng kanyang komunidad, inaasahan siyang panatilihin ang pamilya kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos nito, bumalik si Steve sa kanilang bahay. Sa una, kumikilos siyang kalmado at maayos pero sandali lamang yon. Hindi nagtagal, bumalik ang pananakit at pagwawala. Sa bawat insidente, unti-unting nawawala ang pag-asa ni Lioba na may tutulong sa kanya. Sinubukan niya kausapin ang kanilang pastor tungkol sa kanyang takot. Pero ang tanging sagot lamang sa kanya ay, ang kasal daw ay isang pagsubok at hindi nagbibigay ang Diyos ng pasaning hindi kayang buhatin ng tao. Ang mga salitang yon ang tuluyan nagpabagsak sa natitira niyang lakas ng loob. Ang mga inaasahan niyang tutulong sana katulad na lamang ng mga pulis at simbahan ay tila panig pa kay Steve. Tuluyan ang tumigil si Lioba sa paghingi ng tulong. Hindi na siya tumatawag sa pulis o nagsasabi ng problema sa mga kamag-anak. Ang bawat bagong alitan ay parang hindi na maiiwasan. Ang simbahan na dapat sana'y nagbibigay ng suporta ay lalo lang nagpatibay sa pakiramdam niyang wala siyang magagawa. Unti-unti niyang nauunawaan na kahit anong hakbang kanyang gagawin nang walang pahintulot ng kanyang mister ay ituturing ng pagre-rebelde. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2014 matapos ang isa na namang marahas na insidente, kinuha ni Lioba ang mga anak at lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang. Isa itong mahirap na desisyon pero napalitan na ito ng takot at labis na pagod.
Sa tulong ng kanyang pamilya nakapag-rent siya ng maliit na bahay at nagsimulang muli. Nakakuha din siya ng trabaho sa isang real estate agency. Kailangan niya makipagkita sa mga tao at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kaya na niyang dumaan sa isang araw nang walang pagbusisi o paninisi. Dinala ni Lioba ang mga bata sa paaralan, nakakasama ang kapatid niya at unti-unti natutunang muli kung paano ang mamuhay ng payapa. Napansin ng kanyang pamilya na bumabalik na ang kanyang mga ngiti. Nagsimula siya magplano para sa hinaharap at nagsalita tungkol sa katatagan at kapayapaan. Itinuring ni Steve na pagtataksil ang pag-alis ni Lioba. Sa una, tumatawag siya, nagpapadala ng mensahe at pumupunta sa bahay nito. Pagkatapos, nag-iba siya ng paraan, nagpapadala ng regalo sa pamamagitan ng mga kakilala, nagpapakita sa simbahan at humingi sa pastor ng tulong para maayos ang kanyang pamilya. Hindi na tagal sinimulan niya ang tilang kampanya ng pagbabago. Tumigil siya sa pag-iinom, naghanap ng trabaho, regular na dumadalo sa mga service ng simbahan at ikinuwento sa lahat ang umano'y pagbabago niya dahil sa mga anak. Sa mga pagdalo niya para makita ang mga bata, nagdadala siya ng candy at maliliit na regalo. At malumanay na nagsasalita kay Lioba, sinasabing gusto niyang mabawi ang tiwala nito. Habang lumilipas ang panahon, naging mas banayad ang tono niya at ang dating pressure ay naging parang mahinahong pangumbinsi. Nagsulat pa siya ng mga mahahabang liham ng paghingi ng tawad. Ipinapangakong magbabago ang lahat at iba na raw siya ngayon. Hinimok pa si Lioba ng mga miyembro ng simbahan at ng pastor na magpatawad. Sinabi nila na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pagkakawatak-watak ng pamilya at na tila totoo raw ang pagsisisi ni Steve. Kahit ang mga magulang ni Lioba dahil sa nakikita nilang pagbabago ay umasa na baka para sa mga bata dapat niya itong bigyan ng isa pang pagkakataon. Pagkaraan ng maraming buwan na pag-aalinlangan, pumayag si Lioba sa limitadong pakikipag-ugnayan. Nagkikita silang muli pero hiwalay pa rin ang kanilang tirahan. Nanatiling mahinahon si Steve, malumanay magsalita at hindi nangingialam sa trabaho ni Lioba. Ang bago niyang asal ay tila patunay ng totoong pagbabago. At pagsapit ng katapusan ng taong yon, nagdesisyon si Lioba na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Unang bahagi ng 2015 nang muling bumalik si Steve sa buhay ni Lioba. Sa pagkakataong ito, tila iba na siya. Hindi na siya sumisigaw, tumigil sa pag-inom at tumutulong sa mga bata at sa bahay. Sa harap ng ibang tao, ipinakita niya ang sarili niya bilang maalaga, nagsasalita tungkol sa pananampalataya, pagpapatawad at kung paano niya raw nauunawaan ang mga pagkakamali niya noon. Sa kanilang pamilya at sa mga kasapi ng simbahan, mukha talagang totoo ang pagbabago ni Steve. Si Lioba na pagod na sa mga taon ng takot at pag-iisa ay nagsimulang maniwalang posible na muli magkaroon ng kapayapaan. Pinayagan niya itong mas madalas na makasama sila at kalaunan pumayag siyang bumalik ito sa kanilang bahay. Sa una, talagang tila tahimik ang lahat. Naghanap si Steve ng part-time job. Regular na umaattend ng simbahan at sinasamahan pa si Lioba tuwing linggo. Masaya rin ang kanilang mga anak dahil muli nilang kasama ang kanilang ama. Sa bahay, pakiramdam nila ay naging mas maayos ang lahat, walang sigawan at walang mga banta. Nagsimulang maniwala si Lioba na kaya pa nilang buuin muli ang kanilang pamilya. Noong November 2015, nalaman niyang buntis siya sa kanilang ikatlong anak. Para sa kanya, isa itong tanda ng bagong simula. Ang akala niya iba ng pagkakataong ito na hindi na babalik si Steve sa dati nitong ugali. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Pagkalipas lang ng ilang buwan, nagsimula na naman magbagong ugali ni Steve. Nagsimula ito sa maliliit na reklamo. Hindi niya nagustuhan kung paano gumagastos si Lioba, kung sino ang kinakausap nito, at kung gaano karaming oras ang ibinibigay niya sa mga bata. Pagkatapos ay nagsimula na naman ang mga paratang at kontroladong asal. Nilimitahan niya si Lioba sa pakikipag-usap. Pinagbabawalan siya na makipagkita sa mga kaibigan. Tinitignan ang kanyang cellphone at inaakusahang wala siyang respeto. Kahit maliliit na pagtatalo ay nauuwi sa sigawan. Habang lumalala ang sitwasyon, bumalik din ang kanyang bisyo. Nagsimulang uminom muli si Steve. Sinusubukan ni Liobang iwasan ang gulo pero patuloy ang bigat ng sitwasyon. Noong bahagi ng 2016, lumala ang isa sa kanilang pag-aaway at nauwi ito sa pananakit.
Pisikal niya sinaktan si Lioba kahit na alam niyang buntis ito. Inireport ni Lioba ang insidente sa mga otoridad. Nakita ng mga doktor ang maraming pasa at pagdurugo sa loob na naglagay sa kanya sa panganib at sa buhay ng bata. Sa araw ding yon ay binigyan si Lioba ng panibagong protective order na nagbabawal kay Steve na lumapit sa kanya o sa mga anak. Inaresto ito at ikinulong. Sa investigasyon, itinanggi niya ang pananagutan. Sinabing pagtatalo lang yon at hindi niya intensyong sakta na kahit sino. Pinalaya siya ng korte kapalit ng $3,000 o mahigit 170,000 sa peso bilang bond sa kondisyon na dadalo siya sa mga susunod na pagdinig. Pagkatapos niyang makalaya, pansamantala siyang tumira sa kanyang kapatid. Kahit nag-aalala ang pamilya ni Lioba, hindi niya pinigilan si Steve na makita ang mga bata basta may kamag-anak na nagbabantay. Naniniwala siyang dapat pa rin magkaroon ng pagkakataon ng isang ama na maging parte ng buhay ng mga anak kahit na may mahigpit na bantay. Pero sinamantala yon ni Steve. Sa maikling pagkikita nila, patuloy niyang pinipressure si Lioba habang kunwari na sumusunod sa mga patakaran. Unti-unting nagiging pagkakataon ang mga pagbisita para makalapit muli kay Lioba. Pinayuhan siya ng kanyang pamilya na delikado pa rin kahit limitado ang kontak. Ngunit umaasa sa Lioba na makakatulong yon para maiwasan ang panibagong gulo. Mahirap ang kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ng pag-atake, kailangan ni Lioba ng pahinga pero patuloy na bumibigat ang epekto ng stress sa kanya. Pagsapit ng spring, medyo bumuti ang kalagayan ng kanyang kalusugan pero sa emosyon, hindi pa rin siya mapanatag. Alam ng mga taong malapit kay Lioba na hindi talaga nawawala ang panganib. Noong May 16, 2016, naglalaro ang mga bata sa sala habang nag-aalmusal sina Lioba at ang kapatid niyang si Alisa sa kusina. Walang anumang senyales na matatapos ang araw sa trahedya. Bandang alas 9 ng umaga, may kotseng huminto sa harap ng bahay. Yun ay si Steve. Sinabi niyang nais niya lang makasama ang mga bata ng sandali. Kaya naman pumayag si Lioba na pumasok siya sa bahay. Pero agad nakaramdam ng kaba si Alisa. Yun ay dahil napansin niya na may kakaiba kay Steve. Dahil tensyonado ang kilos nito, mabagal magsalita, malabo ang kanyang mga tingin at parang walang koordinasyon ang galaw. Ayon sa mga saksi, parang lasing si Steve nang dumating ito. Kahit ganoon, pinilit ni Lioba na manatiling kalmado. Hiniling niya kay Alisa na huwag mangialam at hayaan na maglaro ang mga bata kasama ang kanilang ama sa bakuran. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Steve sa loob ng bahay. Mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo ang usapan nila ni Lioba. Lumakas ang boses at lalong tumalim ang mga salita. Nakita ni Alisa na delikado na ang sitwasyon kaya lumabas siya tumawag sa emergency services. Sinabi niya sa dispatcher na nasa loob ang buntis niyang kapatid kasama isang lalaking agresibo ang kilos. Habang hinihintay niya ang pagdating ng mga pulis, narinig niya ang sigawan mula sa loob ng bahay. Kasunod noon, narinig niya ang pag-lock ng pinto. Sinubukan niya Lisa na muling makapasok pero hindi niya nagawa. Ilang sandali pagkatapos noon, biglang tumahimik ang buong bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Steve habang hawak sa kamay ang mga bata at kalmado silang dinala papunta sa kanyang sasakyan. Tumakbo si Alisa sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Pagdating ng mga pulis, nakakandado pa rin ang bahay. Nang pilitin nilang buksan ang pinto, nadatnan nila si Lioba. Biktima siya ng matinding pananaksak, 12 saksak at karamihan sa dibdib at tiyan. Katunayan ay kabuwanan na ni Lioba. Kaya agad siyang dinala ng ambulance sa ospital sa Baiji kung saan sinubukan ng mga doktor ang emergency C-section para mailigtas ang sanggol. Ilang minuto lang itinagal ng sanggol bago ito pumanaw. Ang araw na yon ang naging trahedya ng wakas ng isang kwentong tahimik na umusbong sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng insidente, naaresto si Steve malapit sa pinangyarihan. Dinala siya sa Wilton Police Department at pagkatapos ay inilipas sa Belmont County Jail. Ilang oras pa lang matapos siyang maaresto, umamin na agad si Steve. Napansin ng mga investigador na kalmado siya. Hindi niya itinanggi ang kanyang ginawa at ikinuwento pa ng detalyado ang lahat ng nangyari. Inamin niya ang planado ang pag-atake, na matagal na niya itong iniisip sa loob ng ilang buwan at hindi niya matanggap na tuluyan ang lumayo sa kanya si Lioba. Nang tanungin siya tungkol sa motibo, sinabi ni Steve na pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya at inagaw sa kanya ang kanyang pamilya.
Sa buong panahon ng imbestigasyon at maging pagkatapos, hindi nagpakita ng totoong pagsisisi si Steve. Ang tanging ikinuwento niyang pinagsisisihan niya raw ay para lamang sa mga bata. Ayon sa psychological evaluation, malinaw ang isip ni Steve nung nangyaring krimen. Nauunawaan niya ang kanyang ginawa at kaya niya itong kontrolin. Kinasuhan siya ng 2 bilang ng first-degree murder at unlawful killing of an unborn child. Kasama sa mga ebidensya ang kanyang sariling pag-amin, ang eyewitness testimony ni Alisa, mga pagsusuri ng eksperto at resulta ng autopsy na nakumpirmang namatay si Lioba dahil sa 12 saksak sa kanyang dibdib at tiyan. Nagsimula ang paglilitis noong fall ng 2016. Hiningi ng Minnesota State Prosecutor ang habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Sinubukan ng mga abogado ni Steve na ibaba ang kaso, sinasabing dulot lang ng matinding emosyon ang nangyari. Tumagal na ilang buwan na paglilitis dahil sa paulit-ulit na kahilingan ng depensa para sa karagdagang psychological evaluation at mental health assessment ng akusado. Pagsapit ng unang bahagi ng 2017, nagsimula ang plea negotiations. Pagdating ng February, nag-alok ng kasunduan ang mga piskal kung aamin si Steve sa 2 kaso ng first-degree murder at unlawful killing of an unborn child, palitan ang habang buhay na sentensya ng walang parol ng 65 years na pagkakakulong sa state prison. Tinanggap ito ni Steve at noong February 2, 2017, pormal na dineklara ng Belmont District Court na guilty si Steve sa 2 kaso. Sinentensyahan siya ng 65 years na pagkakakulong sa isang high-security correctional facility sa Minnesota. Ayon sa batas ng estado, kung maayos ang kanyang pag-uugali at sasali siya sa mga work program, maaari pang mabawasan ang kanyang sentensya ng halos kalahati. Sa pagdinig, sinabi ni Steve na tinatanggap niya ang pananagutan sa kanyang ginawa, ngunit hindi siya humihingi ng kapatawaran. Binigyang diin ng hukom na ang krimen ay planado, pinag-isipan at ginawa niya ng may malinaw na pag-unawa sa magiging kahihinatnan. Gayunpaman, kinilala din ng korte ang kanyang pag-amin at pakikipagtulungan sa mga investigador. Kaya nanatili ang sentensya na napagkasunduan sa plea deal. Galit ang naging reaksyon ng pamilya ni Lioba. Tinawag ito ng kapatid niyang si Alexander na awa para sa isang mamamatay tao at kahihiyan sa sistema. Naniniwala ang pamilya na ang lalaking pumatay sa isang buntis at sa sanggol nito ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng posibilidad na mabawasan ang sentensya. Para sa kanila, ang plea agreement ay isang legal na kompromiso, hindi tunay na hustisya. Pero paliwanag ng mga piskal na ang plea deal ay ang pag-iwas sa isang mahaba at emosyonal na paglilitis para protektahan ang mental health ng mga pangunahing saksi at tiniyak ang tiyak na hatol ng walang panganib na mga delay sa apela. Pagkatapos mahatulan, inilipat si Steve sa Oak Park Heights Maximum Security Prison. Naghain ang kanyang mga abogado ng apela para hilingin ang muling pagsusuri sa kanyang kondisyon sa kulungan at posibleng pagbabago sa sentensya, ngunit tinanggihan yon ng korte. Kaya nanatili ang hatol. Pagkatapos ng trahedya, si Alisa ang nag-iisang saksi, ang naging pangunahing testigo sa kaso at nagsilbing sandigan ng pamilya. Mahalaga ang kanyang testimonya sa tagumpay ng prosecution, ngunit iniwan siya sa matinding trauma at malalim na sugat sa emosyon. Sumailalim siya sa mahabang gamutan para sa post-traumatic stress, ngunit sa huli tinanggap niyang responsibilidad na maging tagapag-alaga ng mga anak ng kanyang yumaong kapatid. Sa simula, ang mga magulang ni Lioba ang binigyan ng legal na kustodiya, ngunit dahil sa kanilang edad at kalusugan, naging mahirap para sa kanila ang full-time na pag-aalaga. Dahil dito nagsumite si Alisa ng petition sa korte upang siya maging opisyal na tagapag-alaga ng mga bata. Ipinagkaloob ng korte ang kanyang hiling kasamang pahintulot ng kanilang mga magulang. Nagsama-sama sila sa isang tahanan, pinalilibutan ang mga bata ng pagmamahal at katatagan. Determinado na ang nakaraan ay hindi nang muling huhubog sa kinabukasan ng mga bata.